So, hello guys! I am here at Kowloon Park. Gaya ng nasabi ko sa inyo, I'd like to share kung how much yung gastos namin papunta dito. At pasensya na po kayo sa boses ko. I forgot na hindi ako masyadong okay sa sobrang lamig. At yung nagawa ko kasi, first priority namin, pagdating dito kasi we have 1 day free muna pagkadating, is to go to hike sa Lion Rock mountain dito sa Hong Kong. It's one of the famous hiking locations dito, and it's also one of the filming locations ng Hello, Love, Goodbye ni Catherine Bernardo. And nakalimutan ko na sobrang lamig dahil pinagpapawisan ako guys. Hindi ko masyadong na-feel. At when I check the temperature is 15 degrees, kaya the day after that, ang sakit ng buong katawan namin kasi nga mahirap. The difficulty level is 3/5. And 80% talaga is stairs, so medyo mahirap. Being a first-time hiker, it's my first peak. Medyo mababa lang naman siya guys, pero mahirap talaga siya. So, wag kayong pumunta doon if hindi kayo nag-stairs practice. I would suggest mag-practice kayo ng stairs ng 1 hour a day. As in, puro stairs lang talaga para ma-practice yung heart nyo. And I can't believe na nakaya namin yun. Pero ang sakit ng katawan, like 4 days bago siya nawala. Let's go straight doon sa magkano yung nagastos namin. Dito nga pala guys, I would suggest na gumawa kayo ng isang folder. Doon sa mga documents na kakailanganin nyo sa immigration, gumawa ako ng isang folder where nilagay ko yung aking e-travel departure QR code. And then talaga yung isang lesson na na-learn ko nung nag-Taiwan po kami is yung SIM card talaga. Dapat may Google access kayo ng map para hindi kayo mawala, which is sobrang naging mabilis para sa akin. Even yung mga challenges ng group during our workshop, naging mabilis siya because I have a 30-day SIM card dito sa Hong Kong na may data na yon. And also, when we went to Macau, bumili din ako ng 1 day lang na SIM card for the data at yun yung naging navigation namin. Kaya lang nagkamali ako doon kasi hindi ko dinala yung aking power bank. So, yun guys, yung first pala na order talaga, yung first and prioritize nyo talaga, bumili kayo ng SIM card na may data, not because mag-Facebook or what, Instagram or what, yun ay because of the map para mahanap nyo mabilis yung location, directions, how much, and mabilis lang. And then, tingnan nyo lang yung Google. Huwag nyo i-follow lahat na nasa Google, but i-zoom in nyo yung mga streets para makita nyo na may straight naman pala na papunta doon. How much yung nagastos namin in terms sa tickets? Actually, may makikita kayong 7,000 plus na Hong Kong Express. Pero yung kinuha namin is Cebu Pacific. And parang umabot siya yata ng parang almost 10,000 each because may 20 kilos kami na checked-in baggage. At I would suggest mag-travel light na lang po kayo kasi yung mga damit dito, pag gantong time kayo pumunta, yung mga damit is pwede mo siyang ulitin kasi hindi ka naman pagpapawisan masyado kasi nga malamig, 'di ba? Ang temperature dito guys ay pag maaga, nasa 15 degrees Celsius. And then, pag daytime, gaya ngayon, it's already 4:46 in the afternoon. It's 23 degrees Celsius. So, see, yung aircon natin, 24. Naka-jacket ako. Pero pinagpapawisan ako ng konti kasi medyo malawak to. And maglalakad ka dito sa Kowloon Park. Marami ka makikita. If you love nature, you love the sound of the birds, punta po kayo dito. So, sa accommodation naman, so yun yung ticket, umabot siya ng 10,000 each. Kasi parang nasa 3,000 to 4,000 po yata yung baggage. And then, prioritize seat. So, you can choose a seat dun sa kinuha namin. And then, plus yung accommodation, yung pinsan pala namin yung nag-book. So, nasa 1,800 yata siya. 1,600. Parang gano'n. 1,600, 1,800. Yes, ilalagay ko na lang dyan kasi hindi ko dinala yung paper. So, we stayed here for 11 days kasi mahaba yung workshop. Dalawa kasi yung conference and workshop. So, yun, we stayed here for 11 days. Kaya, yun, medyo, pero usually pag nagdo-tour, diba, 4 to 4 days lang. Kaya lang dun sa pinagstayhan namin, like, magtitiis lang talaga kayo kasi bed and CR lang talaga siya. Like, the rest of the space
kay para lang jud sa inyong mga luggages, sa inyong mga uban nga butang, and the rest wala na, matulog na gid mo, and then gamay gid siya space. But okay na rin kasi hindi naman kayo buong araw na mag-i-stay doon. So yun, 11 days kami. So 1,600 yun, multiply nyo. And then when we arrived, nag-load po ako, bumili ako ng Octopus card. Octopus card, yun yung ginagamit sa mga buses, sa train also. So that is around 1,000 mahigit, 1,300. Tapos naka-discount ako kasi sa Klook ako bumili. Nasa 1,003 yung dalawa pala, guys. So meron na siyang load na 100. Kaya lang nung pagdating namin, nagdagdag ako ng 200 kasi nga matagal kami dito, 11 days kami dito mag-i-stay. So, and then every day yon magte-train kami, magte-train lang naman, and then maglalakad ng konti. Kaya yun, marami yung kailangan namin na pamasahe. Pero I think, tingnan nyo rin kung ano yung pupuntahan nyo. Kasi yung bus from the airport nasa 34.6, so lagi natin na 35, and then times 2 yun kasi babalik kayo ng airport. And then pag pupunta kayo dun sa mga ibang places, may mga fares naman na ganon. So tingnan nyo na lang kung magkano yung kakailanganin nyo. And when we also went to Macau, nagbumili din kami ng M-card nila. M-card naman sa kanila kasi hindi nagwo-work yung Octopus card, and you have the Hong Kong dollars, pwede naman. Kaya lang pag sa bus, wala yung sukli. Hindi ka susuklian kasi ilalaglag mo siya dun sa box ng bus. So, ano pa ba? Accommodation, plane ticket, Octopus card, SIM card. Yung SIM card pala na kinuha namin is nasa 400 each, 440 plus each. Then sa Klook ko din binili yon. So pag naano po kayo sa Klook, you can pay credit card through the credit card. And also guys, pwede nyo siyang i-pick up doon sa airport pagkadating nyo. And in terms naman sa cash, I use my GCash card. May GCash card po ako. Wait. In terms naman doon sa, yun nga, pumunta kami ng Macau, bumili ako ng M card again. And then, tawag dito, kaya lang hindi man lang kami nangalahati. 100 yung load ng M card. This is 130 Hong Kong dollars pala siya, guys. Iba yung currency ng Macau, but tumatanggap sila ng Hong Kong dollars doon. Pataka ang tawag ng currency ng Macau. So, ito yung M card ng Macau. Hindi kami nangalahati. Like 100 yung load. 130 yung babayaran mo. Meron siyang 100 na load. But only nagastos namin is $20 lang. Sa dami ng pinuntahan namin, no, $4 lang pala yung pamasahe sa bus. And then, pag cash yata is nasa $6. So, 6 yung ilalaglag mo dun sa box. Sa M-card, may discount. But here in Hong Kong, guys, you can actually use your GoTime card or your Visa card. But GoTime yung gamit most of the time ng mga tao. Hindi ko na-try ko yung GCash, pero parang hindi siya nag-work. So, yeah. So, ito, GoTime yung ginagamit. You can use your GoTime here sa bus and sa train. At, ano pa ba? So, yun, Octopus card, SIM card for the internet. May mga Wi-Fi naman dito, guys. Here's sa Kowloon Park, ang daming Wi-Fi area. And I would suggest, guys, na kung gusto niyo ng maraming free na destinations, magstay kayo dito sa Tsim Sha Tsui. Kasi nandito yung malapit yung Avenue of the Stars, lalakarin nyo lang, that is free. Victoria Harbor, lalakarin nyo lang rin. Gusto nyo mag-ferry doon din, yung mga parks na dito din malapit. May KFC, may Jollibee, and then yun. Ayun nga pala guys, sa food nga pala, medyo nalakihan, medyo namahalan kami dun sa food, but yung mga iba, yung Jollibee parang nasa $50 yung isang meal. And then, nag-ano kami guys. Ngayon kanina nag-KFC kami. May nakita kaming KFC. $20 yung isang maliit na cup ng rice with mushroom. And then sauce or a la king na sauce. Kasi wala akong nakitang rice na plain. So yun, $20. And then, dalawang chicken. Ang total ay, hindi ko nakita yung chicken and rice dun sa menu, dun sa screen. And also guys, pwede po pala kayong gumamit ng Visa card, GCash or GoTime sa 7-Eleven, or nag-pay kayo sa KFC.
And then other shops nila dito sa mall, pwede kayong mag-pay ng Visa card. So yun, medyo mahal lang nga yung food. So i-anticipate nyo na yung meal ay nasa 30 plus each, $30 Hong Kong dollars each. So, yun yung i-anticipate nyo. And then, may nakita kaming parang local na parang turo-turo sa atin. Pero masarap yung pagkain doon. And Dragon Kitchen yung tawag along the Carnarvon Road dito sa Tsim Sha Tsui. Mabilis lang din siyang hanapin. Nasa Cameron Road siya. Tawag dito, intersection ng Carnarvon Road at Cameron Road. Makikita niyo pag nagstay kayo dito sa Tsim Sha Tsui. So, if you have questions, guys, i-comment niyo lang dyan sa baba. Sasagutin ko kung alam ko yung sagot. Siyempre. Nahihirapan na ako magsalita. So, yeah, I think that's all. Siguro marami pa ako. Dami kong video na kailangan kong i-edit. Sinong gustong mag-volunteer dyan na mag-edit ito. So, ayun. Yeah, thank you so much for watching, guys. And, tingnan nyo na lang sa YouTube yung iba kong videos pag na-edit ko na. So, God bless everyone.